Samantala, nabisto ng Department of Agriculture ang umano'y pagmamanipula ng ilang importer sa presyo ng bawang. Sadyang kulang daw ang inangkat na bawang ng mga importer, kaya umaabot sa 200 piso kada kilo ang presyo nito sa merkado. Narito ang unang balita ni Lay Alves. Blacklisted na ang 43 importer ng bawang na hindi nag-angkat o kulang ang inangkat na bawang kahit nabigyan na ng mga import permit. Ang kulang o di raw nila kasi pag-angkat ng bawang ang dahilan kung bakit numipis ng husto ang supply ng bawang. Kaya pumalo ang presyo nito sa 200 pesos per kilo mula Abril hanggang Hunyo. Sabi ng Department of Agriculture, malinaw na price manipulation ito ng anilay cartel sa bawang. We will not allow them to import anymore. Because at the time when we needed them to import, they did not import. Are there cartels manipulating the prices of basic commodities, which are, most of which are imported? Yes. Are our people in the Department of Agriculture involved? No. And I'm sure of that. 70,100 metric tons ang inaasahang garlic importation. Pero mula Enero hanggang Hunyo, 19,252 metric tons lang ang dumating. During the time na dapat mag-i-import sila, hindi sila nag-import. Kasi mataas yung presyo ng garlic, manipis daw ang kanilang kikitain, which is unfair. May matitira pang 111 na accredited garlic importers at binuksan ng importation sa new players. 130,000 metric tons ang national consumption ng Pilipinas ng bawang sa loob ng isang taon. 7% lang nito ang natutugunan ng ating mga magsasaka. 93% ang inaangkat, karamihan mula sa India at China. Ayon sa DA, walang ibang paraan para maiwasan ang price manipulation ng mga kartel kundi itaas ang local production ng bawang, gayon na rin ng sibuyas. Para sa unang balita, Lay Alves reporting.